sa bisa ng pirma pirma ni Zubiri. Loko-loko din mga 'to 'no? Ang kapal nung takip nung kay Zubiri pero dito kay Ontiveros kitang-kita. Yan, so kahapon ito naibigay or nailabas at ang sabi dito ay ayon nga dito kay Kibuloy ay, makahanap sila ng rason na i-contempt, ito i-contempt at, inuutusan yung kanilang sergeant at arms na ano, i-administer yung kanyang, arrest 'no. Ito ay merong 24 hours na enforcement. Within 24 hours na hindi nila, naaresto, kailan ba 'to? Kahapon na 'to, Is it 24 hours or 48 hours? Kasi kapag ito ay hindi nila nai-serve, kailangan nilang ibalik ito sa Senado at i-explain kung bakit hindi nila ito naaresto. Of course, we added the Tandaan natin yung pagmumukhang ito, kapag ito ay tatakbo ng kahit anumang posisyon sa eleksyon 'no. Kailanman 'yan 25 o 28, never, never nating iboboto ito kahit anong ano, okey? show cause order to comply with the Supreme Court ruling on the Maalala ninyo nung ano, nung na-issue na parang gusto siyang tanggalin at palitan, 'di ba? Maalala ninyo 'yon? Pagkatapos nun, sinama siya sa, if I remember it vividly, nung Australia, sinama siya sa Australia. Labas nila, foreign trip ni Marcos. Sinama niya yung dalawa, si Zubiri at saka si Romualdez. Pagkatapos nun, wala na yung issue na papalitan siya. Tapos eto na, 'di ba? Eto na. Dalawa ang nakikita ko doon sa isinama siya, Una is yung, pipirmahan yung contempt ni Kibuloy kasi siyempre kasama sa ano nila 'yan, sa plano nila 'yan, Pipirmahan yung aresto ni Kibuloy and then continuation nung Chacha. Tuloy natin. mali case. So I requested the chair. Parang yung nangyari kay Bato na nung una sabi niya, relax siya kasi hindi raw siya ano, hindi matutuloy yung ICC. Tapos biglang pinapasok yung ICC. Kailangan daw i-review. Ayan, nagmamaktol na si Senator Bato, pumunta ng Malacanang. Pagkalabas niya ng Malacanang, tuwang-tuwa. O parang ganun ito. First, we tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the... Hindi ka ba nakakaintindi? Pwede namang Zoom, Ba't ang kukulit mo? Ang kukulit ninyo. As far as we're concerned, we complied with the due process. Wow. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga They pumunta dito. complied with due process pero ayaw niyong pakinggan. Even yung pagsagot sa show cause order, hindi niyo tinanggap yung mga rason ni Pastor Kibuloy. In danger nga yung kanyang buhay, ang kukulit ninyo. Ito ni Pastor Kibuloy. So again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release Ministerial. the Sabihin mo kinausap ka, sinama ka doon sa foreign trip, arrest order. pagbalik mo na ng Pilipinas, okay ka na? The arrest order Tuloy ang Chacha, pirma ang arrest. ay talagang magagawa na paraan ng Well, marasyon. the best is kung mag-comply lang po sila, pumunta sa dito, we'll ensure him that It sounds like Teves, pumunta pa, pakita ka, umuwi ka. we'll ensure him that it will be fair, that we can, of course, deny sa kanya ng DOJ. Ang masasabi ko lang po, at Pero yun ninyo, naka-file na sa DOJ, tapos i-hearing pa ninyo dyan. kahapon sa caucus, pinag-usapan namin ito, kung pumunta sa dito, we will give him the respect due any citizen of the country at we'll respect also his rights as a invited person. Sir, ano lang? Ay, sige, sir. VP Sara nga, binastos ni Risa Ontiveros, di ba? Si Kibuloy pa kaya? What happened po? Ang ginawa nyo kay Senyor Aguila? Hindi nyo tanggapin yung kanyang ano? Although iba si Senyor Aguila, pero anong ginawa ninyo? Anong ginawa ni Risa? Kulong. Kibuloy resist arrest.
Ay, hindi ko na alam yun, guys. Sir, proceed. So hindi mo alam kung magre-resist si Kibuloy. So ibig sabihin hindi kayo prepared doon sa sinasabi niyong security. Paano pag mag-resist? Yung mag-resist pa nga lang hindi niyo alam eh. Senate President ka pa man din, hindi mo alam kung anong gagawin pag mag-resist si Pastor Kibuloy? So yung pa kaya magbigay ng security sa kanya, hello? I would want to comment. Sir, proceed. I don't want to comment. Kasi baka may plano nga talaga. Just in case mga custody mo siya. Uh, yes, of course, we will always keep him protected. And I would suggest Hindi ako naniniwala dyan. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Saldivar Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Kibuloy. Alam namin, sir, andyan siya. Para walang gulo, sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap Natatakot sila kay Pastor Kibuloy. doon. Para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Grabe naman putukan. Ganun ba talaga ang tingin ninyo sa tao? Talagang prior to the arrest pa talaga or prior to even lahat prior to this. Talagang meron ng judgment yung mga tao lalo na itong si Hontiveros na to. Si Pastor Kibuloy, kilala ko na hindi violent na tao. Oh. Yung followers niya, masyadong mababait. Mm. Kasabay ng selebrasyon ng ika-56 na founding anniversary ng Moro National Liberation Front Davao City State Revolutionary Committee ang pagpapahayag ng suporta ng samahan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kilala bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim. So, kinahalan nga na ay resistance. Because during Marcos ha, Senior, ay mugso ang Moro National Liberation. So, every year, nag-celebrate me. Moro National Liberation Front is Sa naganap na pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo C. Kibuloy. what we are not happy of is what the government treating Pastor Kibuloy. Because every person naman sa society has the right to due process naman eh. Now, I am wondering like other senators, no? Being a lawyer, I'm wondering ano bang batas ang gusto ni Hontiveros? Ano nga ba? We cannot see anything that we can still improve with our laws on those things that the allegedly accuse Pastor Kibuloy. Wala kami makikita eh. As a lawyer, wala akong makikita. No? In fact, many senators are also in the same observation. At yung mga complainant naman is their cases were already dismissed eh. Kaya lang, sabi nga namin, itong ginagawa ni Senator Hontiveros is not actually an aid of legislation. Kaya nga eh. It is an aid of humiliating or humiliation Exactly. addressed to Pastor Kibuloy. Napakasakit po yan. At we cannot understand, no? Why use the Senate in order to persecute somebody? Exactly. Why don't you just go to court? As we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Marag walay public trial siya sa Senate. Why bring it to the court? Dalhin nila sa korte ang kuan kaya para mo-appear si Pastor Kibuloy. So, pakita na to nga dapat in aid of legislation na day. Pero nahimo naman silang ang rule nila, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So, katanaw na mo mura og bias. Kay daghan og followers si Pastor Apollo Kibuloy ng mga Muslims. And he recognized, he love us. Yes. He love us Muslims. So, as Muslim, we also love him. Wala pa man gyud may anak gyud nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Apollo Kibuloy na we are here. We feel
the oppression in your heart. Tungod kay naagihan na mo na. Ang sa akin lang, I really appreciate our first meeting and you convinced me as a true person. Ang sa akin lang po, of course, you are a religious person. Only God can design everything. No? We surrender to our God. But nevertheless, ang sabi nga ng ating mga matatanda, I can never help you if you do not help yourself. No? Parang Tama. ganun, no? So God cannot help you if you will not. So we will be doing everything as our chairman said already. We are in full support of Pastor Apollo Quiboloy, and of Nako, course, MNLF na yan. Lagot kayo dyan. as we surrender to our God, we are praying for His redemption. I think that's the term. For His redemption. Redemption versus revention. Ay, wala palang word na revention. Revenge pala. Kasi itong mga sila Ontiveros at kasama ng dilawan ng gobyernong ito, revenge talaga ang isa sa rason nila dito. Gusto nilang idiin si Duterte dito kasi nga doon sa ginawa sa kanila noong araw, ABS-CBN, De Lima, and all. And that he would be given justice. Para kay Mr. Kubuloy, Lagot kayo dito, kasundaluhan ng MNLF. gusto ko ipaabot sa kanya na i-maintain niya yung pakikisama niya sa mga tao. Kasi doon lang gagaling ang kagandahan ng tao. Pag inayos o maayong ang pakikitungo mo, talagang ang mga tao bibilib sa'yo. At silap ang lalaban para sa'yo. Ang sabi po kay Pastor, tabangan gud siya sa tanan tibuok Mindanao, iguo sa gud siya. Siya isa ka pastor nga maayuhon sa tao. Ang mensahe ko kay para sa Pastor Quiboloy nga unta kaluyan sa aula nga masulbad ang Wala siyang pinipili kahit anong gender, bakla, lalaki, babae, Muslim, ITAS at kung ano-ano, lahat tinutulungan niya. Pinapaaral nga niya hindi lang membro ng mga kingdom niya kung hindi pati yung tagalabas. mga problema. Tapos ngayon, hindi naman sa sinasabi natin na wala siyang kasalanan. Paulit-ulit nating sinasabi to eh. Naka-file naman na pala sa DOJ. Tungod sa mga laing Pag lugar, gagawin at kailangan pang ipahiya sa Senado. labi na dito sa Luzon. Pakigbisog gud mi, labi na kami mga Islam. Lahi mi kami nga Islam. Basta ang among tumong gyud sa nga mutabang walay pagduha-duha, walay pagtraidor, basta tao maayo amo gyud nang tabangan. And we support Pastor Apollo Quiboloy. Allahu Akbar! Nako, lagot Sa kayo huli, dyan. ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at pagkakaisa para sa taong bayan. Yes, this is the month of Ramadan and we believe na God is with us, Allah is with us. Very optimistic ako. Malusutan yan. Maundang na lang. And then, panawagan ako sa government ni BBM. Please stop it. Labi na kani mga tausog, Muslim, Islam, Christian ug Roma tabang Pantay-pantay. si Pastor Quiboloy. Kay ngano kat Alangan ng mga yan pinagmumulistyahan niyo yung mga yan. O kaya pinagnanakawan niyo yung mga yan. Kita niyo naman, no? tong next last year akong bana tabang na siya dito sa Last provided aid for my husband in the mountains of Tamayong. bukid bito sa may Tamayong. Nagato na sila Walang dito, ma'am. pinipiling Wala mapatay. Basta among katungod pakigbisog gud mi. Labi na karon si pastor gingana nila nga laing Handa lugar. silang lumaban para sa Amo kanya. nang pakigbisog, amo nang tabangan insyaallah. And we support Pastor Apollo Quiboloy. Allahu Akbar! Nako. Tandaan po natin itong mga senador at itong mga kongresista na ito sa darating na anumang halalan. Ekis na natin ito sila. Ayan. Lalo na itong si Zubiri na to. Zubiri, Pimentel, yung mga hindi bumoto. Ayan si Raffy Tulfo na galit pag
Pero nung sa isyung PCSO, wala, nanahimik, 'di ba? Yung mga 'yan, mga nanahimik sa Loren Legarda. Pati yang si ano, yung anak ni Cynthia Villar, nanahimik sila, hindi sila bumoto, 'di ba? Basta tandaan natin yung mga 'yan, kasi sila yung mga ano, eh, alam mo yung kung saan yung may magandang sipsipin, doon sila.